Hi guys! Ayan na! Naka-apply na kami ng visa! Oh my God! Dito kami sa ating course nag-apply. Hello guys! Welcome to my YouTube channel. Meron kaming binabalak na puntahan. Babalak kami pumunta ng Japan. Pero syempre, bago tayo pumunta sa Japan, ay kailangan natin kumuha ng Japan visa. Mag-a-apply muna kami ng Japan visa. Samahan nyo kami sa aming journey kung ma-approve ba kami or hindi. Ayan, kung ma-approve kami, ayan gora, tuloy na tuloy ang aming Japan. First step, aayusin muna namin ang aming Japan visa. May apply Japan visa. Sana ma-approve kami. Hey guys, saan dito na? Hi. Oh my God, ito na, this is it. Ayan na, nag-apply na kami ng visa sa Japan. Sana ma-approve kami. Etechua. Hi guys, papunta akong SM North. Ayan, kukunin ko yung result ng visa namin. Kung approve ba kami or hindi. Ayan, so, oh my God, kinakabahan ako. Ako na lang kukuha. Ayan, good luck. Hello guys! Ayan, so ito na yung nakakakaba at very exciting part, yung resulta ng ating Japan visa. Ayan, so recap lang, January 5 po tayo nag-apply, ayan, sa ating travel agency. Tapos ang napili po namin na travel agency is yung Atik Tours. Ayan, dun kami sa SM North po nag-apply ng visa for Japan. Tapos January 5 Sunday, and nakuha namin siya or nakatanggap po kami ng text mula sa Atik Tours na nakalabas na daw yung result at anytime pwede na daw pong pick upin yung aming Japan visa. Okay, 4 po kami nag-apply ng visa at saka ilang weeks din ang tinagal niya bago namin siya nakuha. Na medyo naririnig ko doon sa iba na mabilis lang, 3 days lang daw, 2 to 3 days nakuha lang daw nila yung result ng visa nila. Pero sa amin it's more than mga 1 week. Yan. Then, pero hindi naman ganun siya katagal. Buti na lang, match ang aming travel date for Japan. At ito na, yung aming resulta. Na-approve ba kami? Ayan, tsundalang, dadalang, dadalang, dadalang. Ito na yung aming resulta. Yung aming pinag-prepare na mga documents. At ito yung aming resulta ng Japan. Ayan, so, papakita ko sa inyo. Yes, kami po ay approve. Approve po kami. Ang aming, meron lang kaming Japan visa. Ayan. So, lahat kami approve. Nakakatuwa naman. Approve po ang aming Japan visa. So, tuloy na kami sa Japan. Woo! Ayan, so ano yung aming Japan? Tawag dito positive. So approve kami sa Japan. Sa mga gustong mag-ask, paano ba kami na-approve? For all you know po, before November or month of October, ayan, hinihanda ko na yung mga documents namin. Para, kasi pagdating ng January, yan, nakaano na siya. Ipapasa na lang namin siya sa embassy. Before kami doon pumunta sa Atik Tours, ang una ko pong ginawa is kinumpleto ko or minake sure ko na wala kaming naiwan na documents paano kami pumunta doon. Hindi sinabi or hindi specify kung ano yung mga points or tips kung bakit kami na-approve. Tumagal din ng 1 week pero understood naman siya kasi siguro dahil ang travel dates na pinili namin is very talaga siya, very in demand sa mga Pinoy kasi mahilig din mag-travel sa mga during March and April. At saka yung April is cherry blossom. Ayan. Good thing po na bago mag-announce yung embassy ng Japan na magpasa ng 2 months
2 months kasi meron silang announcement na due to peak, ayan, marami nag-a-apply ng visa. Kailangan magpasa ka na 2 months, ayan, 2 months ahead ng travel dates mo. Good thing, bago po yan sila nag-announce, is nakapagpasa na kami agad, ayan. So, January 5, Sunday, ayan, bago sila nag-announce. So, ayan na, pasado na kami, ayan. Thank you po sa nag-process ng aming visa sa Attic Tour. Alam niyo po kung anong una kong tiningnan, ang una kong tiningnan po dito, ayan, kasi may kausap pa si ate bago niya i-release to. Ayan, pero hawak-hawak na niya. Ang una kong tiningnan kasi, laging sinasabi ng iba, kapag hindi daw approve yung visa mo, is meron daw lines na color red dito, may sticker daw sa likod. Yun talaga, hawak-hawak na niya, nakaganito. Tapos tiningnan ko, sabi ko, ala, walang lines. Sabi ko, walang lines, ibig sabihin ako, baka approve kami. Pero baka isa lang, ayan. So, tiningnan ko talaga yung likod. At nakita ko, ayan po, wala naman siyang red line. So, ayun, sabi ko, naku, may pag-asa. Tapos, yan, pinareceive na ni ate. Tapos, sabi niya, kayo po ba yung may yung nag-request ng visa? Sabi niya, yung may magba-birthday travel date. Sabi ko, opo, sabi ko. Tapos, sabi ko pa naman tuloy, naku, pasado ba? Pasado po ba? Ayan, kasi kawawa naman po yung mga pamangkin ko pag hindi po sila hindi po pasado. Ako lang po yung pasado. Kinabahan din ako. Ayan, kasi po, medyo alanganin kasi tatlo po yung sponsor ko sa Japan. Ayan, so baka hindi nila anuhin. Ayan, hindi nila anuhin yung visa namin. Pero syempre siguro dahil siguro sa okay naman yung namin, yung balance naman ng aking bank details, kayang-kaya naman sila i-sponsor ng air ticket, saka mga hotels and other expenses doon, siguro na-approve na din. So, ayun na-approve na kami sa Japan. We're very happy. Thankful kami sa Attic. Meron kaming single entry lahat. Ayan, so single entry. Binabala ko pa nga na mag multiple entry, pero inisip ko na mag single entry muna ako kasi baka hindi kami ma-approve pag ako mag multiple entry pa na request. Kaya single entry. Meron pa namang chance. Ayan. So, gorang-gora na kami sa Tokyo. Hello, Tokyo. Ayan. First time po namin mag-apply sa Japan and na-approve kami. Bukod pa dyan, thankful kami dun sa nag-process dun sa embassy ng namin, ng visa namin. Sa kung sino man nag-approve. Ayan. Yes, makakaasa kayo na kami ay for lang talaga doon. For travel. Uwi din kami agad. Yan, ang masasuggest ko lang po, kung nangingi po kayo ng reference or guide, ang mabibigay ko po sa inyong tips ay finalo ko po yung sa website. Kinuha ko po yung sa website ng Embassy ng Japan, yung A4, yung form nila. Make sure ko po na lahat po is na fill upan po doon, at kung hindi naman po applicable, nilagay ko po ng NA. At pagkatapos po noon, yung aming picture, ayan, yung picture namin na ilalagay po doon as yung 4.5 times 3.5 cm, ayan, size. And sa photo line po kami kumuha, pagkasabi pa lang po namin, alam na po agad nila yung size. And next po namin is maaga po kami kumuha ng PSA. Yan po yung aming unang kinuha. Siguro po mga month of December po namin siya nakuha, yung aming PCA, kasi matagal po siya. Mga 1 or 2 weeks po siya bago po siya nare-release doon. Kinuha lang po namin yon sa sa mall. Ayan, doon po kami sa mall nag-request. Tapos pati po yung marriage certificate ng kapatid ko, sinabay na din po niya yon. And yung itinerary namin sa Japan, ang ginawa ko po doon sa itinerary namin sa Japan is since naka-budget po kami sa Japan, very po yung aming itinerary. Very simple lang. Tapos kung ano lang po talaga yung balak namin puntahan, yun lang po yung nilagay po namin doon sa itinerary. At saka doon sa itinerary, nilagay po namin yung contact number ng hotel na napili ko po. At saka yung pangalan ng hotel. Hindi nyo po siya kailangang i-book agad. Pwede po nga ilagay nyo muna doon kasi parang option nyo po muna siya doon sa itinerary nyo. So, simple lang po yung ginawa kong itinerary. Ang pinaka-highlights lang po doon, yung aming pagpunta sa Tokyo Disneyland. The rest po yung simple lang
punta-punta lang kami dyan sa mga sa mga magagandang sites or temples. Ayan. Halata naman pang budget lang siya. Tapos po, bukod doon sa itinerary namin, yung aking ITR, saka yung aking mga company details, as ako po as guarantor, dinoble check ko po yung akin kasi sa akin nakasalalay kasi ako yung guarantor nung tatlo, kaya yung mga requirements ko dinoble check ko talaga. Bukod po doon, ayan, kung yung kapatid ko isa kulang sa freelancer siya, so wala pa siyang ITR as of the moment nung nagpasa kami ng Japan visa, kaya gumawa siya ng cover letter, gumawa siya ng cover letter stating bakit wala siyang ITR. At saka pero ang ginawa namin is meron siyang bank statement saka bank certificate. So, i-sponsoran ko siya, saka yung anak niya kailangan kinuhanan ko pa rin siya ng bank certificate saka bank statement. At saka yun po, yung bank statement ko saka bank certificate po is 6 months. Gaya po ng nabasa ko sa iba, hindi na po siya 3 months, 6 months na po yung required. So, kumuha ako 6 months po doon sa aking bank ng bank certificate sa bank statement. Kahit din po yung sa kapatid ko, 6 months po yung namin, yung kinuha po namin. And doon sa aking mga pamangkin, importante yung school ID at saka yung school form na 137. Ayan. So, mga December pa lang, nag-request na kami na certificate na doon sila nag-i-school. Ayan, certificate of registration doon sa school, and yung kanilang school ID and yung form 137. Yan, nilagay ko dyan. And yung aking sponsorship letter, nilagyan ko siya. And yung last, yung cover letter. So, yun po yung aming mga pinasa. Okay, ulitin ko. Yung aming form, yung ating visa form sa pag-apply ng Japan, yung picture, yung PCA marriage certificate, yung aming itinerary sa Japan, bank certificate, bank statement, ITR company details, tapos yung school of registration, certificate of registration ng aking mga pamangkin, then school ID, school form 137 nila, at saka yung guarantee letter, and last cover letter. Bali 14, dami din, no? Ayan, dami na pinasa. Ayan, so ayan na. Okay. At yun yung po yung naging resulta kung bakit meron kaming kung approve kami sa visa sa Japan. Ayan. So excited na akong gumawa ng videos para ma-explore natin ang Japan. Samahan nyo kaming maligaw sa Japan. Malapit na. Ilang buwan na lang. Ayan, samahan nyo kaming maligaw sa Japan. DIY lang po ang gagawin namin. Ayan. So mahilig po ako mag-DIY. Kung mahilig kayo mag-DIY, ayan, panoorin nyo po yung mga videos namin as reference nyo. Ayan, para kapag kayo naman hindi na kayo maliligaw, kasi ako na nagsalo. Ako na yung naligaw. Kayo na yung hindi maliligaw. Ayan, so thank you so much po sa mga nanood. Approve po ang aming visa. Next video na natin, gorang-gora na tayo sa Japan. Ano bang mapupuntahan natin sa Japan? Ako, kailangan nang i-search yan. So excited na po akong explore ang Japan. Lalo na yung aming mga favorite animes doon. Hindi naman halata, nandiyan si Pikachu sa likod. Kita-kita po tayo sa susunod na video. Saan na tayo pupunta niyan? Samahan nyo kami maligaw sa Japan! Thank you so much. Bye-bye!